Partner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik sina Alan Obrero at Vic Enriga sa Ka-Partner Action 1026. Balik tayo sa Ka-Partner Action 1026. 21 minuto na makalipas ang ika-5 ng hapon. Partner Vic, meron tayong dalawang mga nagagwapuhang bisita. Yan po ay mga kababayan natin. Galing sa Region 8. Sige. Okay. Nagkausap na po kami off the air kanina at nag-usap kami ng mga waray po ito at saka maliban kay Sir Arvin, ano ba yung pagwaray? Waray problema. Waray kasi asinsado na. Kailangan muna masyado kong serious. Okay, unahin muna natin si Roland C. Dilantar. Si Sir Roland na siyang presidente at CEO RCD Land Incorporated. Upay nga kulop. Good afternoon, sir. Maupay nga kulop din, Alan. And salamat ang pag-imbita nyo dito at sa mga tagapakinig ng 1026 DJRA. Baliktad po. DZI. Maupay nga magandang hapon sa inyo lahat at sana marami kayong mapulot sa amin. Kapartner, si Mr. Dilantar ay ito tunay na matatawag natin na rags to riches. Siya po ay self-supporting mula pa ng high school hanggang magtapos ng kolehiyo. Siya ay nagsimula ng houseboy. At hindi niya bago lang kayo nagkakilala, nalaman mo na kagad yung background houseboy niya. Tapos mabilis din kasi magandang lalaki, maagang nakapag-asawa. Kaya sa halip na pangarap sana niya maging abogado, nagtiyaga na lang siya sa pagiging CPA. Magaling po si Mr. Dilantar. Yung kanyang life story ay pwedeng pang maalaala mo kaya. Medyo yun ang talagang tinatawag na sipag at tiyaga. Okay. Totoo yan, Vic, totoo yan. Kasama rin na po natin sa hapon ito si Mr. Arvin Francisco. Siya naman ang presidente at CEO ng RCD Realty Marketing Corporation. Good afternoon, Sir Arvin. Maraming salamat, Vic and Alan, sa binigay niyong pagkakataon sa amin. At magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig. Sana maging maganda po ang ating talakayan yan. Okay. Ang pag-usapan natin ay siyempre yung problema sa housing, di ba? At dahil nasa housing development or realty business po kayo, ang una ko pong tanong sana sa inyo, Mr. Dilantar, or Rolly o Roland. Ano po na po ang housing backlog natin sa ngayon sa buong bansa? Ibig sabihin, ngayon ang backlog ng housing ay nasa vicinity pa ng 4 million units. So ito po yung tinatarget ng Pag-ibig at HUDCC ng mga around 300,000 housing units per year. Tama yun. Ito po yung tinatarget ng tanggapan ni Vice President na sana para by the end of the Aquino administration parang halos malapit na sa zero balance. Ma-attainable po ba yan, sir? Hindi ko siguro masasabing ma-attain kasi ang totoo niyan, Vic, sa taon-taon lalong lumalaki ang backlog. Nung panahon ni Mrs. Arroyo ni Irap, 2.5 million lang yan. Nag-i-increase every year kasi ang natatapos nating bahay nationally nasa 150,000 lang units per year. Pero increase ng ating population ay nasa 200,000 per year. So ibig sabihin na yung 200,000 yun ang housing units na family ang kailangan, household requirement yun, hindi yung individuals. 200,000 units yung need na additional housing. Sana additional, yes. So pag hindi mo matablam lang sa 200 lumalaki yung backlog. Lumalaki kung ang natin increase ng demand ay 200,000, 300 lang yung target. So magkakaroon pa rin ng
yung 4 million halos hindi Hindi nababawasan. makuha ng, hopefully, kung talagang For the next 3 years? magkakatulungan. Mm. Kung talagang masuportahan ng government lahat ng developers at saka yung funding, mayroon, baka sakali, mabawasan. Kasi ang ano pong pinaka murang housing unit sa ngayon, yung mabilis gawin at pero reliable siya, baka isang bahing lang tumba na, baka lipan na. Yan actually ginagawa namin Vic ngayon. Opo. Nakapokus kami sa socialized housing. Okay. Opo. Ang halaga niyan nasa 400,000 lang per unit. Kasama na po ang lupa. Lahat, package price na yon. Ilang square meter na bahay po yun, sir? Ang lote niya nasa 40 square meters. Tapos Ang bahay 20 square meters. Pero nasa subdivision ka na fully developed. Ang mga kalsada simentado to 6.5 meters yung lapad. Saka kumpleto ng amenities. May basketball court, swimming pool. wala tayong swimming pool. Clubhouse, ito yung sinasabi ko sa Winter Breeze Homes ng RCD Land. Opo. Saan pong bayan ito, sir? Meron kami ngayon ongoing sa Barangay Alingaro, General Trias. Marami kaming natapos na doon at mga ready for occupancy. Opo. Mayroon din kaming ginagawa ngayon na mga 627 units sa Barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Doon kami nakapokus ngayon sa socialized housing kasi nakita namin marami talaga tayong kababayan na itong kailangan. Yung medyo affordable, nagkaya ng bulsa. Kaya gusto naman namin makatulong sa ating gobyerno. Kaya doon kami nakatuto kahit na medyo kunti lang ating kinikita dyan, pero yung aming serbisyo sa bayan, medyo nagkakapagbigay sa amin ng kaligayahan. Parang style Chinese po yung sa inyo. Konting tubo, pero maramihan naman yung bahay na ginagawa nyo. Tama yan, Big. Nakatulong ka na, kumita ka pa. Yes. Okay, backgrounder lang. Ano yung RCD Land? May historical background, sir. Mike lang. Yung RCD Land, isa yan sa mga companies na nakakapalob doon sa RCD Group. Kasi sa RCD Group of Companies, meron kaming RCD Realty Marketing Corporation. Ito yung kay Arvin. Ito yung aming marketing arm. Then meron din kaming RCD Development Incorporated. Na ito naman yung construction arm ng company. Then yung RCD Land, ito yung nagde-develop ng mga subdivisions. Property developer siya. Yes. So, bukod kasi doon sa Winter Breeze Homes na aming ginagawa na socialized housing, meron din kami medyo mataas ng konti. Upscale ng konti. Nasa vicinity ng 1.2 million hanggang 5 million. Ito yung... yan ang kaya ni Vic. Yes. Okay. Ito yung RCD Royal Homes na meron kami sa Silang, Metro Tagaytay. Meron din kami sa Infanta Quezon. And later, magkakaroon kami sa Tacloban. Okay, pag binanggit natin socialized housing, anong pagkakaalam niyo po? Siguro, dito ako sa marketing, magtatanong kay Arvin. Ano ang socialized housing, Arvin? Actually, ang klase po ng bahay, may mga classification, nahahati yan sa tatlo. Ang socialized, ito yung mga 400,000 and below. House and lot package na po yan. And then ito yung susunod na classification, yung 401 and to 1.2 million, 1,250,000, ito naman yung economic, at yung 1,251 and up, ito po yung medium cost. So yung socialized housing, ito po yung kumaga mababa na kumaga abot kaya sa ating mga kababayan. Ang ano po niyan, ang term po niyan, ilang taon pwedeng hulugan yan? Ang financing po usually dito sa socialized housing, Pag-ibig housing, as high as 30 years. Pinakamahaba po yan, pwede. 30 years ang hulugan? At depende po siyempre sa... Alam ba, kung 30 years, yun ang pinakamahabang hulugan, magkano na po ang ibabayad buwan-buwan? Nasa mga mga 2,000 lang. 2,000 lang? Yes. Tapos yung bahay na magagawa, 40 square meters ba yun? Opo, yung katulad doon nung binanggit ni Mr. Delantar kanina, house and lot na po yun, yung 400,000. Pero pwede pang i-expand, Opo, yung kanyang disenyo ay expandable siya. Yes. Opo. Hindi yung
gibain todo-todo Hindi pag po, hindi po. nag-expand? Hindi po. Hindi naman. Pwede ka mag tayo ng expansion sa harap mo saka sa likod. yes. Aha. So, ang kanyang disenyo pala, ang bahay, parang nasa gitna ng More or less, lote. more or less. Gaano nakatagal ang involvement ninyo dito sa socialized housing program ng pamahalaan, sir? Actually, bale 2 projects na yung natatapos namin. Mhm. Yung isa, yung Winter Breeze Homes sa Gerald Trias, yung phase 1 nasa 228 units yun. Tapos yung phase 2, natapos na rin namin, nasa 399 units na socialized housing. And right now, mayroon kami expansion doon na nasa 600 units din. Ito yung Winter Breeze Homes. Doon din ito sa Cavite rin dito. Sa Cavite din yan. Yung sinasabi mo rito sa bandang norte. Ayun, Winter Breeze Homes sa Bulacan. Bulacan, oo. Ngayon, nandun kami sa More or less, paggagawa mga ng ilang bahay. units ang targeting Ano nyo yan? 627 units. Aba, marami-rami yan. Ano pong land area na pinagkakasyahan ng 627 na kabahay? Bakit gusto mo? Ano yung 5 hectares lang. 5 hectares, Oo. okay na? Pero meron kaming phase 2 doon, ha? Pagka natapos. Kasi medyo mabilis ang bintahan. Parang selling like hotcake. Basta Eh, naman affordable. Ibig sabihin Oo. pala, yung lupa ko sa Davao, 8.7 hectares, mga 700 na bahay pwede roon. Baka mahigit pa kung socialized Kung housing. socialized housing. Medyo mabili to kasi walang down payment. Walang equity, walang down payment. Reservation lang na 5,000. Tapos monthly All others, babayaran na ng Pag-ibig. so, kayo, kumpanya nyo na lang magpo-process sa Pag-ibig. Kami magpo-process. Ibibigay ko lang yung mga documents na required. Tama yan, Vic. Bibigay mo lang, tapos kami na mag-process. Mhm. Gagawin namin bahay, tapos na yung bahay, po-process namin kung kumpleto yung dokumento mo, 30 days, 60 days, matagal na eh. Pwede ka nang makalipat. Yes. Available na yung mga units. Yes. So, maganda yan kaysa maghuhulugan ka na sa squatters area ng 3,000 isang buwan, ipangit yung environment mo. Tama yan, Vic. Doon na talaga namang may in love ka. Kasi maganda yung hangin, maraming puno. Saka parang ano yan parang rent to own na yan. Kasi nag-umuupa ka, mapupunta sa inyo, parang ganun Kasi Hindi na rin to. kaya nga. Procurement na. Procurement Bilhin na. Dito sa halimbawa, ako'y nangungupahan at ang upa ko 5,000 hanggang 10,000. Hindi pa akin yan, ha? Yes. Tama yan. Samantala rito, 2,000 lang mapupunta na Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. 5,000 lang ang down payment. O, Pipirmahan mo lang yung mga dokumento na nire-require sa Pag-ibig. Ilang pong taon ba dapat member ng Pag-ibig bago makapag-apply dyan? Tama. Dapat 2 taon. 2 years at years. least na Yes. member ka. So it means 24 installments as a Pag-ibig member. Tama yun. Pwede nang apply sa inyo. Although, kung member ka na ng 12 months, yung another 12 months, pwede mong bayaran na lamsam. Pwede mong hulugan ng buo. okay. Yes. Para 24. So Para you 24. qualify. para ma-qualify ka. Oo. Yes. Okay, halimbawa ako'y medyo may edad na. Talaga namang may edad ka eh. Hindi naman ako, gwapo naman ako tingnan. Medyo bata pa ako dyan Sige, sa, sige, sa tuloy TV. mo, tuloy mo. Ang halimbawa ako'y may edad na. Mga, sabihin mo, 60 years old. Okay. At gusto kong mag-avail ngayon, may Pag-ibig pa ako. Okay. Qualified ba ako roon sa sinasabi niyong span of time na 20 years? Oo, Hindi. 20 years. Oo. 10 years to pay ka lang. Kaya ngayon yung tanong ko. Qualified ka pa, Vic. Kasi basta hindi ka pa lumagpas ng 65. Tama. Big ang tinawag. Tama ko yan. Kasi Qualified, 70 years old. qualified ka pa, Alan. Kaya lang, yung terms of payment mo, 10 years na lang. Kasi hindi dapat lalagpas ng 70 years old. Pero Upon sir, maturity. yung pagbibili niyan, wala nang kailangan ng tinatawag na co-signatory. Anong tawag doon? Yung Co-maker. 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 Kailangan pa rin? Hindi na, kung qualified ka naman sa Pag-ibig, hindi na kailangan. 400,000. Kasi para mag-qualify ka sa 400,000, Ang sweldo mo dapat gross income mo nasa mga 12,000 lang. Yes. Kaya 12,000. Barya lang yan sa 12,000 kung nandito ka sa NCR, pagka nandun ka sa, kung NCR ka, 15,000 pa lang. 15,000 Pero at least. pagka nasa, sa mga regions, 12. 12. Pero katulad ng nasa San Jose del Monte nyo, sir,
Mayroon ng potable water supply. Oh yes, meron tong Mga amenities, kumpleto yan? kumpleto. Meralco. Meron din kasi dong nagsusupply ng tubig yung water district ng San Jose del Monte, Bulacan. Actually, San Jose del Monte is one of the most modern water districts in the Philippines. Yeah, ano po yan, kasi galing po ako sa LUA for a few years as consultant. So, alam ko po yung San Jose del Monte, malakas yung capacity niya, even part of Metro Manila can be supplied by that water district. Okay, saglit lamang ho. Magbabalik po ang Kapartner Action 1026. Tatanungin naman natin mamaya sina Sir Roland at saka si Sir Arvin kung mayroon silang mga future expansion kung saan para malaman ho ng ating mga kababayan at abangan na nila ito. Pagkat napakamura 5,000 lang. Pagkatapos magbibigay ka lang ng 2,000, di ba? Sa socialized housing, pwede ng monthly installment. Monthly installment. After how many months pwede mo nang i-occupy? Yung 2,000 hanggang 30 years yan. 30 years. Although, yung 2,000, yung principal payment pa lang yun. Kaya lang, meron ka pang ilang buwan mo babayaran mo? Fire insurance, meron kang MRI, kaya umaabot ng 2,400. Okay lang yan. Kahit nabutin pa ng 3,000 yan, okay lang yan. Kaya pa yan ng mga kababayan natin. Pero yung ilang beses ka magbabayad o ilang buwan ka mag-aantay from the start na nagpumirma ka ng kontrata para ka naman makatira ron o para i-occupy mo yung socialized housing o isang unit. Para makuha mo na yung bahay, matirahan mo na. Matirahan mo na. Para makatira ka doon sa bahay mo. Kailangan ma-release mo na yung loan mo. Ng pag-ibig. Immediately, pwede kang lumipat agad. Normally, how long would pag-ibig process sa Tulad na sabi application? kanina, Vic, kung kumpleto yung dokumento mo, 30 days, 60 days, pwede ma-release yung loan. So, strictly with for pag-ibig members lang yan, wala po kayong in-house financing? Pagka ganyan socialized housing, wala kami financing. Pag-ibig lang yan. Pag mga financing, nasa medyo mataas-taas ng bracket na. Yes. Okay. Saglit lamang ho. Yung aming RCD Royal Homes, pwede kami in-house financing doon. Okay. Saglit lamang mga kababayan, magbabalik po ang Kapartner Action 1026 pagkatapos nito. Sina Alan Obrero at Vic Entriga sa Kapartner Action 1026. Kapartner Action 1026. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang media network na nakakarating sa bawat sulok ng daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Taklansan ng kinabig. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, Sweepstakes at Small Town Lottery ng PCSO para buong bayan panalo. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik sina Alan Obrero at Vic Entriga sa Kapartner Action 1026. Okay, balik tayo sa Kapartner Action 1026. 20 minutes na lamang bago sumapit ang ika-6 ng gabi. Alamin ho natin kay Mr. Delantar at Mr. Francisco kung saan ang kanilang future plans at saka expansion. Para kung sakasakali yung mga nakikinig sa atin na maaring abangan na nila. Saan ho, sir? Mr. Roland Delantar. Sa ngayon, meron kaming ongoing na project sa RCD Royal Homes dito sa Barangay Kalugkob silang Cavite. Pero medyo upscale ng konti. Mga po yan, sir? Mga 2-3 bedroom houses po yan? Yes, 2 bedrooms, 3 bedrooms. Tapos meron din kaming expansion sa Alingaro General Trias, yung
Winter Breeze Homes Phase 3. Mhm. Ito yung sinasabi ko na mga 600 units din. Mga maramihan pala yung mga ginagawa Yes. no? Meron din kaming ginagawa ngayon sa Winter Breeze Homes Bulacan. Ito yung Phase 1, ito yung sinasabi yung 627 units. Pero meron kaming expansion yung Phase 2. Malaki pala yung lupa Yes. ninyo doon. Medyo malaki. Meron din kaming ginagawa ngayon na townhouses dito malapit lang sa Makati. Mahal yan. RCD BF Townhomes. Saan po yan? Saan Sa banda? Paranaque, sa BF sa Executive BF Homes. mismo, sa loob ng BF Paranaque. Aha. Oh. Ang package niyan nasa mga 4 million. Ang Mga townhouses to na 3 stories. 3 stories. Bali ilang bedrooms po yan 4 lumalabas? bedrooms, 4 toilet and bath. May garahe na po yan. May garahe. Para sa isang Covered kotse yung lang. garahe. For one car only. For one car only. Ilan po, yung townhomes na yan, ilan ang land area na inukupahan niya? Nag-average siya ng 50-60. Maluwag-luwag din pala. Yes. So, right now, ilan po ang available na mga units? Ngayon na, kunti na lang, nasa 19. 19 units 19 na lang. units na lang. 19 Oy, Marami na yung nabenta. Babawasan lang isa kay Vic at saka sa akin, di 70 na lang. Madaliin nyo. Mayroon din kaming ginagawa ngayon sa Infanta, Quezon. Medyo malayo-layo yan. RCD Royal Homes, Infanta. Ano, socialized housing Hindi, din yan? medyo upscale to. Para sa mga seaman yan. At Yes. saka mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Galing talaga dito ni Vic. Tapos meron din kami sa alam Bacoor. yung target market. Meron kami sa Bacoor, Cavite. Ongoing. Mga townhouses yan. Ang package nito nag-average ng 1.1 million. Mura lang. Oh, yeah. Ilang square meter po yan? Ang lote nasa 40. 40 square meters. Okay na yan. 36. Pero ang bahay, 40 din, up and down. So, malapit lang sa Aguinaldo Highway siya? Malapit lang sa Aguinaldo. In fact, nasa tabi ng Aguinaldo yan. Ganun? Pagkalagpas lang ng SM Bacoor, sa Aguinaldo, ito yung highway na papuntang Cavite City. Cavite City, Ah, yung yes. Tirona Highway. Barangay Habay. Pagkalagpas ng Barangay Habay, immediately after Barangay Habay, Malapit ito lang Dulong talaga. Bayan. Opo. Dulong Bayan. Nandun sa tabi ng highway. So, maganda, malapit lang pala Maganda. yan. Yun ang- Ilang units po yan? Medyo marami lang ito. Nasa mga 250 units. Ang laki naman pala niyan. Tapos yung natanong din ni Alan kanina, yung future projects plans namin. projects. Medyo kami maraming Wala ka pa sa Mindanao? wala pa. Pero Kasi baka Sa atin, sa Somerset, sa Visayas, sa Region Tacloban, 8. meron akong nabiling lote doon. Meron na kami nabiling lote. Nabalak naming umpisahan ng Saan po 2014. side yan? Sa malapit sa airport? San Jose? malapit, tapat lang ng San Jose. Tapat ng Sinsco Scholastical College. So, talagang magandang location mo. Maganda location. Socialized Malapit housing lang. ba yan? O medyo upscale? Hindi, economic housing to. Economic, Nasa okay. mga 800,000 to 1 million per unit. Aha. Tapos meron din kaming expansion din sa Bacoor. RCD Villas Bacoor Phase 3 sa Dulong Bayan. 4 hektarya. So, nasa mga, ang market value niya nasa mga 800 million. Ang niya, per unit, bawat isang bahay, So, magkano mga average? 1.2. So, talagang doon sa Cavite ang maraming housing projects ngayon, Yes. Bakit? Bakit sa Bakit Cavite? Cavite, oo? Oo. Well, unang-una kasi tabi lang ng Metro Manila yan. Mhm. Diba? Pangalawa, maraming mga magandang lugar dyan na pwedeng pasyalan. Halimbawa yung Tagaytay City, medyo malamig yung lugar doon. In fact, yung aming RCD Royal Homes, tabi ng Tagaytay City. Yung sa Malamig Silang? na rin. Yes. Yung sa Silang? Yes. Malamig na rin. Yun ang aming kamon doon, malamig. Pagka December, January, may maraming Hindi kailangan makapalampag na ron. aircon. Hindi mo na kailangan aircon. Kasi sa upland Tipid side ka ng na sa Cavite. kuryente, Yes. ha? Tipid sa atin. Pangatlo, marami kasing pabrika dyan na ginawa. At mayroon ngang bago, lalo na ngayon, mayroong bagong expressway na gagawin dyan na ikukunik yung Cavitex at saka South Super Highway. So, ito sigurado na magbibigay ng
ng magandang image sa Cavite na pwedeng dayuhin ng mga tao na doon na magpapabahay. Marami kasing mga pabrika doon na nakapaloob sa Cavite. Mayroon silang economic zone dyan na patuloy na i-expand pa rin yata at nandoon talaga ang available na mga lupain para i-develop. Tama yan. Okay, tatanungin ko naman si Arvin Francisco. Kasi nasa marketing side ka. Doon sa mga klase ng housing, socialized, upgraded na mayroon sinasabi economic housing. Saka kung ano-ano pa mga housing na yan. Doon sa mga kategorya na yan, sir, anong mabenta? Well, siyempre po, ang pinakamabenta doon yung socialized housing kasi ito yung pinaka-affordable at hanggang sa economic housing. Kasi ito yung pinakamalaki ho ang segment ng market. So, sa amin sa RCD, dito yung bulk ng aming sales nanggagaling sa socialized housing and sa economic housing. Yun pong ninyo, yung sales office, dito rin lang sa Makati? Opo, sa Makati lang po, dito po sa Barangay Pio del Pilar, Makati City. Nakapila din po, parang merkado din yung mga bumibili ng bahay. Katulad ng nakikita ko doon sa Las Piñas, kanila yung sales office. Parang palengke. Nakapila yung mga bumibili ng bahay. Dahil mayroon akong may sinamahan akong kaibigan doon mga 3 weeks ago lang. Ganun pala karami ang bumibili ng bahay, parang bumibili. Basta mura lang. Naalala ko tuloy nung nag-open house tayo nung Sunday sa Bulacan. May satellite literally, pumilang tao. May satellite office din kasi kami sa Bulacan. Sa isang araw, nung Sunday, puminta kami ng 30 units. Pila talaga, literally ang tao. So, mabuti yung mga ganyang may developments na ganyan, at least may parang core house na sila. Later on, pag umasinso sila, pwede nang lumipat doon sa upscale housing mo. Tama yan. Saglit lang, mga kapartners, mamaya sa pagbabalik natin, alamin natin kung meron silang website para o kaya saan sila maaaring makontak. Bigyan muna natin ng daan itong report buhat sa ating kapartner, si Jun Samson. Kapartner Action 1026 Report. Suspension order daw ng MTRCB laban kay Willie Revillame. Pinagtibay ng CA. Detalye sa naturang balita. Kapartner Jun, pasok. Mas lalo pang pinagtibay ngayon ng Court of Appeals ang suspension order na ipinataw ng Movie and Television Review and Classification Board MTRCB laban kay Willie Revillame matapos ang umunoy malamacho dancer na pagpapasayaw nito sa isang 6 na taong gulang na lalaki sa kanyang programa. Batay sa 11 pahinang desisyon ni Associate Justice Manuel Barrios, may sapat umanong dahilan ng MTRCB sa suspensyon dahil sa offensive and obscene segment. Nabatid na sa kanyang petisyon, itinanggi ni Revillame na umabuso siya ng payagan ng pagsayaw ng bata at katunayan ay pinalitan nito noon ang tugtog habang sumasayaw ang bata. Pinanindigan nito na wala sa kanyang intensyon ang abusuhin ng nasabing 6 na taong gulang na batang lalaki. Gayunman, giniit ng CA na ang pagpalit sa musika ay isa pa sa nagpatunay na alam ni Revillame na may kalaswaan ng intermission number ng bata. Matatanda ang isang buwang suspensyon ang ipinataw ng MTRCB kay Revillame matapos ang insidente noong March 12. June Samson para sa Alternatibong Radyo, DZIR, Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner Action 1026 Report. Maraming salamat sa report yan, kapartner June Samson na naghatid sa ating orasan. 20 minuto na lamang bago sumapit ang ika-6 ng gabi. 10 na lang, partner. 10 minutes. 10 minutes na lang. Kapartner Vic, isa sa mga dapat malaman ng ating mga kababayan, baka mayroon kayong website o di kaya contact numbers na maaring tawagan just in case Mr. Delantar at Mr. Francisco. Yan, Alan, papasensya na, pero hindi ko natapos sabihin yung mga future projects namin. So, katulad na sabi ko, meron din kaming gagawin sa Tanay. 15 hectares. Tanay Rizal. RCD Royal Homes, Tanay. Yan. Meron din kaming gagawing socialized housing economic housing sa Infanta Quezon, yung ang pangalan ni Winter Breeze Homes Infanta. Meron din kaming gagawing township sa Barangay Balubad, Silang Cavite. Pag sinabing township, mas malawak po malaki yan. Mas malaki. 40 hectares to.
Kaya nga po. Oh, Mayroon siyang talagang tinatawag na town plan. Not, Yes. not just an ordinary subdivision plan. Kompleto to ng pati naglalagay kami doon mga business establishments. Mayroon siyang Para component meron ng na trabaho. shopping center. Doon na mismo sa loob. Mayroon na rin simbahan Parang, dyan. parang all-in-one, ha? Meron simbahan. Mayroon na rin mga sports facilities Yes, totoo within the community. Hindi na kailangan lumabas. Yes. Saan yan, sir? Sa Silang din, malapit Sa sa Silang, Tagaytay. Cavite. Baluban. Yung magandang lugar. Mayroon din din kaming gagawing economic housing sa Lipa City. Sa Lipa. Oo. Batangas. Nasa 7.6 hectares. Itong mga development projects na yan, right now, under development na siya. May mga roadworks na Hindi, ginagawa ng mga talent. nasa pipeline namin yan. Under Pinaplano pa lang. Dinidesign pa lang yung lugar. Pero may mga feasibility studies na yan. Kasulukuyan din ginagawa. Ginagawa rin. May curious lang, ha? May mga kung i-divulge nyo ho. Mayroon ba kayong counterpart dito? Foreign counterpart? Wala pa. Wala. Pero kinukonsidera matutuwa kami para lumaki kami lalo. Kung mayroon kami mga counterpart sa abroad. Mapapabilis ang development. Mabibigyan mo kami ng mga referral lang yan. Saka kasi sir, ang isa sa mga dapat natin talaga tingnan, para sa akin ha, paano tayo makatulong sa housing problem natin sa bansa, no? Kaya doon kami sa socialized housing. At saka kung maaari, doon din kayo mag-concentrate sa socialized housing sa iba't ibang panig ng lugar sa ating bansa. Lalo-lalo na sa nearby Metro Manila. Kasi ang problema kasi dito, congested na Kaya dapat expand natin doon sa mga medyo malapit lang, kahit hindi naman malayo, no? Sa Metro Manila. Napag-usapan po natin yung socialized housing, tututukan natin ng konti. Di ba, dyan po nagsimula si Mr. Manny Villar sa mura lang ng mga pabahay. Nung na-realize ng Ayala na mas malaking business pala yun, saka lang sila ngayon naghahabol ng katulad ng mga disenyo na ginagawa ni Manny Villar. So, nung panahon kasi naging broker din ako nung panahon ni Manny Villar. Yes. Yung isa pa lang ang brand niya, Camellia pa lang. Camellia pa lang. Dalawa yung magkasabayan Camellia at saka Palmera. So, I sold for them both projects. Ang inumpisa nila parang economic housing. Nasa 600,000 to 1 million. Pero nung time na yun, wala pang 400,000. Wala pa. Okay. Pero ito, sa kanya, yung kanyang pag-aaral, ang kanyang target basically yung mga overseas Filipino workers. Tama yun. So, yun po ang binibintahan nyo as agent niya. Nung time na yun. Ang hindi pa masyado malakas noon ang OFW in 1980s, yung OFW. Nagsisimula pa lang siya. Nagsisimula pa lang. Pero yung domestic buyers, yung mga buyers dito sa atin. Mga professionals na mga nagtatrabaho. Marami din. Lalo na yung economic housing. Kasi basic need ng house Oo nga po. Kailangan talaga yung bahay kaysa mag-ano ka. So, pero kayo, mukhang sa tingin ko, mas mabilis kayo kay kay Manny Villar dahil siya took him dekada para mag-upgrade ng mga proyekto katulad ng Portofino niya and other projects niya. So, yung sa inyo mukhang natuto ka, mabilis ka. Mayroon ng upskill din yung sa iyo kagad, yung RCD land ninyo. Dalawa kasing Vic, yung brand ng sinusulong namin. Ito yung Winter Breeze Homes, ito yung economic housing at saka socialized housing. Tapos pagka-upscale, ang brand namin, RCD Royal Homes. Siguro pagka sunod na interviewin kita, baka high-rise na yung ginagawa mo. Tama yan. Meron nga kami binabalak dito sa Guadalupe lang. Sa Guadalupe. Parang kung kayo po yung natuto doon sa panahon ni Senador Manny Villar, ganoon din siguro si Mr. Carpio, di ba? Kilala nyo? Yeah, si Mr. Carpio, doon din niya natuto yung may-ari ng Grand Monaco. So, mas maganda din pala ang business talaga na yan dahil itong si Manny Villar ang pagkakalam ko, accountant lang siya nung araw ng SJV, din nangutang siya kasi bank ang kanyang mga assignment, nangutang siya doon nagsimula yata ng panghakot lang ng gravel and sand doon sa father-in-law niya kasi developer. So, yung sa inyo naman mas iba. Kay Villar ka broker. Doon ka nakakita ng ideya na viable yung negosyo na ito. The number one, the richest Senate President, Senator si Manny Villar.
hindi malayo mangyari na isa sa mga magiging mayaman sa mga realtors. Si Mr. Delantar. Sir, ano lang, total na pag-usapan na natin. May balak ka rin po ba, may pangarap ka bang maglingkod sa bayan natin sa Leyte pagdating ng panahon? Parang kanta lang yun pagdating ng panahon. Actually, Vic, yan ang una kong pangarap, aspiration Kaya lang ngayon, medyo nakakapag-serve din muna ako ng bayan namin. Kahit na sa iba, sa ganitong paraan. Sa ibang paraan. Mga civic activities mo lang. Okay. Kaya hindi mo sila nakakalimutan. Pag doon ka magpatayo ng socialized housing at lahat ng mga naroon ibigay mo ng bahay, panalo ka na. Okay, kakapusin na tayo ng oras sa mga parting words mo natin. Unahin mo natin. Yung aming, yung contact numbers ninyo. Contact numbers. Saka yung yung sinabi ko kanina na baka mayroon kayong website na pwede nilang i-search. Nandun ba yung mga disenyo ng mga pabahay para makita nila? Dito naman sa website nila ay www.rcdglobal.com.ph. Pwede rin po kayong sumulat sa kanila through rcdland@hotmail.ph. Dalawa yung website namin, Vic. Yung pong pwede pong tumawag sa amin sa phone number na 815-1377 hanggang pong 80. And para po naman sa ating website, pwede pong i-access nila yung dalawang website namin sa www.rcdland.com at yung www.rcdglobal.com.ph. Doon po makikita po nila yung ating mga disenyo ng ating mga bahay. Pati yung mga package kung magkano, at saka pati mga hulugan, may mga explanation. Kung magkano po yung monthly amortization, magkano down payment, no? Pati ho yung floor area, lot area na usual doon po sa ating mga projects. So maganda makapagbigay tayo sa ating tagapakinig ng mga options kung paano magkakaroon ng sariling tahanan. Okay, medyo kapasa tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa panahon na inuukol nyo dito sa aming himpilan. Sana po magkarinigan, magkausap tayo muli upang madagdagan ang kaalaman ng taong bayan tungkol sa problema ng pabahay. Okay, maikling parting words lang, Mr. Francisco, bago si Mr. Delantar. Sir. Well, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, Vic at Alan. At sana po nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon sa ating mga tagapakinig at hopefully masundan po itong ating discussion na ito. Salamat po. Most welcome. Lahat ng ating mga kababayan na nag-iisip o wala pang sariling bahay ay ako'y in-encourage ko yung bumili na ngayon sapagkat ito yung tamang panahon sa tingin ko na dapat mag-invest na kayo sa sariling bahay. Bakit? Unang-una, ito yung napakababa ng interest. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang mababang interest sa pabahay. Alam mo, interest dito sa socialized housing, nasa 4.5% lang per annum. Ang economic housing, nasa 6.5% per annum. Ngayon ko lang nakita yan. In my almost 30 years in real estate service. Ngayon ko lang nakita ang mababang interest. Pangalawa, ngayon mababa pa mga bilihin, mga real estate. Inventories, mababa pang presyo. Kaya, agapan nyo na. Baka ngayon lang yan, malay natin. Baka tumaas, baka mawala na yung mga maliit na bahay. Okay. So mga kasama, pwede kayong, kami, katulad na sabi ko, meron kami mga package na walang down payment. Tawagan nyo lang kami sa 815-1377 hanggang 80 o kaya sa website, tingnan mo yung website namin, rcdland.com.ph at saka rcdglobal.com.ph. Maraming salamat po. Sana magkita-kita tayo. Maraming salamat din at ito'y isang makabuluhang hapon at maraming nalalaman na ngayon. May options na sila. Mayroon na palang housing projects na hindi na kailangang down payment. Reservation lang, 5,000 pesos, pwede na. Magkakabahay ka na.
Well, ako po ang inyong kapartner Vic Endriga, magbabalik po bukas upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa palatuntunang ito, Kapartner Action 1026. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan dyan sa transmitter site sa Malabon, yung ating naging co-pilot dito sa home studio, sa engineering department ng SMNI News and Production, Finance at Marketing. Sa pangalan po ni Angki, nag-facilitate po dito. At siyempre sa pangalan ng lahat na lamang ng mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ, sa pangunguna ng pinakamamahal naming Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako naman ang inyong lingkod, Alan Afable Obero, ng papaalam, mabalos. Wasalam, dabong salamat, tagang salamat sa inyong tanan. Diyos tiagin ang kada kayo. Amin. Glory to God. Muling samahan ang ating mga kapartner sa balita at serbisyo sa muli nilang paghataw sa Himpapawid bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Sunshine Radio, ang radyong sumisikat sa gitna ng lahat. Liwanag na di mapapantay.